Ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ipinagtanggol itong si Senator Escudero doon sa usapin ng impeachment trial at ang Pangulo ay susuportahan umano kahit sino ang mapipili ng Senado bilang presiding officer dyan sa impeachment court. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Annalise Soberano. Ipinagtanggol ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Senator Francis Chis Escudero kaugnay sa mga batikos na nagpatagal ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., opinyon lamang ang mga alegasyong ito at hindi nito nasasalamin ang kakayahan ni Escudero na pamunuan ang impeachment trial. Binanggit ng Pangulo na ang paghinto ng impeachment proceeding noon ay dulot ng naging desisyon ng Korte Suprema at hindi dahil sa naging pamumuno ni Escudero. Sinabi pa ni Pangulong Marcos, ang mga panuntunang pinagtibay ng Senado para sa impeachment proceeding ay inihanda mismo ni Escudero batay sa mga naunang impeachment cases. Ang tugon ng Pangulo matapos sabihin ni Senator Ping Lacson na si Escudero ang magiging presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa darating na July 6. Sa panig naman ng House Prosecution Panel, kanilang nirerespeto ang naging desisyon ng Senado. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. How he will do. As a matter of fact, the rules that were adopted by the Senate were the rules that Senator Chis wrote during the last year's impeachment when they were handling the last year's impeachment complaint. So, in terms of his ability to be able to run the trial, I don't think that's in doubt. If you remember, the reason that the impeachment trial last year came to a stop was because of the Supreme Court decision. And that had nothing to do with Senator Chis. Susuportahan naman ni Pangulong Marcos ang sino mang piliin ng Senado para maging presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa Pangulo, basta't ang pagpili ay dumaan sa wasto, legal at konstitusyonal na proseso, wala siyang tutol dito. Iginit pa ng Pangulo na handa siyang makipagtulungan sa Senado upang matiyak ang maayos na takbo ng legislatura at maiwasan ang mga sigalot sa nararanasan nito sa mga nagdaang buwan. Umaasa rin ang Presidente na makakatulong ang bagong reorganization sa Senado upang maibalik ang kaayusan at maayos na paggana ng institusyon. Muli si Pangulong Marcos. I will support whoever the Senate chooses, as long as the process that they undertook in making the choice is proper, is legal, is constitutional. Then that's fine with me. I will definitely do whatever I can to work together with the legislature, with the Senate in particular, to make sure that things go smoothly, and that we move away from the chaos that we have been seeing in the Senate. And I hope that the new reorganization will achieve that. Thank you, Mr. President. Last question from Josh. Yeah. Ikinalugod naman ng Presidente ang pagkahalal kay Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President at umaasang maibalik nito ang maayos ng takbo ng Senado. Anya, mahalagang maipasa agad ang priority bills na matagal nang makabinbin sa Senado matapos maaprubahan ng House of Representatives. Binanggit din ni Pangulong Marcos na apektuhan na ng naging sigalot sa Senado ang pagtalakay sa mga panukalang batas at maging ang pag-aproba ng ilang mahalagang appointments gaya ng militar at ng Department of Foreign Affairs. Pakinggan natin muli si Pangulong Marcos. That is exactly what we have been all hoping for, that things become more orderly, na maging maayos ang takbo ng Senado. Dahil kung titignan ninyo yung mga ibang priority bills na sinabi natin kung bakit ang special session ay dahil doon. First of all, talagang priority bill yun that was identified months ago sa LEDAC. Talagang nandiyan na yun. Pangalawa, lahat doon tapos na sa House.
So kailangan kunin na ng Senado para maipasa na, para maging batas. And that was what we were very worried about. And of course, the appointments, of course, the FA, yung appointments ng mga general, all of those just came to a dead stop nung nagkakagulo. Nung hindi pumapasok yung mga senador, di sila nagsesesyon, yun na nga, you all know, I don't need to go through that. Alam ng lahat ng tao kung ano yung nangyari. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.